Ito pa din kay Vice Presidente, mga kababayan. Okay, okay. Naku sabi ko sa inyo, okay na okay daw sa Vice Presidente. Oh! Sabi ni Inday, oh! Dapat lang. Parang ano yun, para may kinausap na akong tao. Pag ako namatay, namatay, habulin, hanapin, patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. O, di ba? Ayan ngayon naman. Oo, dapat lang. Ano po yung gustong sabihin ng Vice Presidente dito? Yung pong sinabi, ano po, yung sinabi ng Malacanang o ni Pangulong Bongbong Marcos na lifestyle check ho, mga bossing, sa mga government official. Sabi dito, oo, dapat lang. At hindi lang yung elected public officials, pati yung appointed public officials. Madam, uunahin dyan yung pagbukas ng joint account nyo ni dating Pangulong Duterte. No? Kung talagang seryoso po kayo sa sinasabi ninyo na dapat lang na halungkatin, yun lang sinasabi ni dating Senador Trillanes. Waiver lang galing kay dating Pangulong Duterte, no? Na hinahayaan na ipakita sa publiko yung transaksyon o yung statement o yung bank statement nung inyong bank account. Yun lang po. Doon mag-uumpisa yun, madam. No? Dahil hanggat hindi nyo po pinapakita sa mamamayang Pilipino, wala. Iisipin namin na meron talagang pumapasok na bilyon-bilyon pera daw po doon, base umano kay dating Senador Trillanes, galing kay Sammy Uy. Yung drug lord daw, sabi ho. Di ba? Doon yun. Simple lang ho. Bakit takot na takot? Ayaw ipakita. Manghahampas pa ng mikropono ang dating Pangulo. Walang katotohanan yung sinasabi ninyo. Kumbaga, para lang maiiwas ninyo kunyari ang iniisip ng mamamayang Pilipino. Sasabihin, hoy nako, okay sa akin. Okay sa amin yung pagbukas ng bank account. Okay sa amin yung mga lifestyle check na yan. No? Ipakita nyo sa mamamayang Pilipino. Ipahiya ninyo si Trillanes. Di ba? Ipahiya ninyo si Trillanes sa pamamagitan ng pagbukas ng bank account. Ganun lang ho yun, mga kababayan. Pag binuksan nila yon, pag pinabuksan nila yon, at pagkatapos is nakita ng mamamayang Pilipino, wala naman palang katotohanan eh. Yung sinasabi ni Trillanes, Masya, pakibukas mo yung pinto. Wala naman palang katotohanan yung sinasabi ni Trillanes. Wala na ho. Pahiya na ang dating senador. Meron pa silang nalalaman, kakasukasuhan si Trillanes. Kasi daw po, paninirampuri. Di ba? Kasi daw ho, paninirampuri yung sinasabi ni Trillanes. Nasan na? Nasa na ho, mga kababayan, yung kaso nila. Hindi nila magawa sa kadahilanan po na sasabihin ng korte, nako, eto, para mapatunayan natin, no? Para mapatunayan natin na hindi totoo para mapatunayan na hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes, kailangan natin buksan yung bank account na yan. Walang kaso. Diba? Sabi ni Eric John Ramos, Sir Mark, kaya nagpunta kung saan bansa si Lustay, naglilipat ng pera sa ibang bangko. Ayan. Imposible din po, sir eh. No, bakit to? Kaya po transaction, bank statement, yung mga yung kinukuha, no, ni Senador Trillanes o dating senador. Kasi po doon kita lahat po ng transaksyon, mga boss. Kita po lahat ng transaksyon, mga kababayan.
Kahit na ilipat nila yan doon sa ibang bank account, makikita pa din. O eto, kung magkano man, 1 bilyon inilipat doon sa bangko nila sa ibang bansa, 1 bilyon inilipat doon sa ganito, ganyan. Kita pa din po. Diba ang ginawa nilang style dati, sabi ni Panelo, eto po yung bank account ni dating Pangulong Duterte. Ang pinakita lang nila, yung kung magkano ho yung laman. Kung magkano yung laman. Ayan. Kagaya ho nung di ba? Like example, current status ng iyong account. Meron ka diyang 1 million pesos. O yun. Pero, yung nasa likod po, kung bakit o kung paano po nagkaroon ng 1 million pesos yung bank account na yon, yun ang gustong makita ng taong bayan. Yun yung gustong tukuyin ni dating Senador Trillanes. Kasi kapag yung 1 million, pwede lang gawin. 2 bilyon ang pinapasok ni Sammy Uy, no? Diyan sa bank account na yan. Kinabukasan, ilipat na agad nila eh. Ang magre-reflect po, pag nag-account balance ka, ang magre-reflect po yung kung magkano na lang yung natira eh. Ganun lang ho yun, mga kababayan. At ito, yung ganyang pagsagot ng Vice Presidente, kunyari na lang ho yan para sabihin na naman ng mga DDS na tingnan mo si Sara ready doon sa mga lifestyle check. Kapag ni lifestyle check kayo, mga bag pa lang ni Kitty talagang kung di ako nagkakamali, may Birkins pa yata yan. Di ba? Nagkakahalaga ng magkano? 3 milyon pataas. Yung mga pabalik-balik nyo na lang sa The Netherlands. Di ba? Magkano pamasahe yung mga ganyan? Ilan kayo? Buong pamilya? Di ba? No. Sabi pa ng Vice Presidente, dapat lang, hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed public officials. Lahatin, no? Dapat deep dive. Kung sino yung mga dami, ilabas yung mga dami ng mga public officials daw ho. Lalahatin yan, no? At nakikita nyo nakikita ko dito po papunta, no? Uulitin ko, sa akin lang ho, mga kababayan, ang magiging opinion ko, ang magiging conclusion ko ay baka dito dalhin si General Torre. Kung uulitin natin at babalikan natin yung sinabi ni Atty. Claire na mahirap, mabigat yung magiging trabaho ni General Torre, mga kababayan, baka ito na yon. Dahil ang hirap po humuli, pumulis, magposas, mag-serve ng warrant of arrest sa mga opisyal na nakaupo po, na nasa poder ho, mga kababayan. No? Ang dali lang pagtutugma-tugmain mo lang yung mga sinasabi nila Hindi na ho tayo dito magmamagaling ayon po sa puting aso ko, ayon po sa puting ahas ko, mayroon akong bubwit, ganito, ganyan. Pagtugma-tugmain mo lang yung mga sinasabi nila, no, na meron talagang posisyon para kay General Torre. At mabigat yung posisyon na yon, no? At hindi naman talaga, kumbaga, hindi naman talaga mababaliwala si General Torre. Bakit to? Si John B. Cremulya, sabi? Ang presidente, nandiyan pa din, naniniwala pa rin kay General Torre. Nasira ba o hindi? Hindi. Utak lang ho ang gagamitin, mga kababayan, para maintindihan lahat-lahat. Utak lang ho ang gagamitin para maintindihan lahat. Ulitin natin isa-isahin natin. Ano po? In-announce. No? Relieve. Hindi dismiss. Relieve, ibig sabihin, pulis pa rin si Torre. Relieve, ililipat. Nagsalita si John B. Cremulya, ano sabi? Ang presidente ay naniniwala pa din kay General Torre. Sumunod si Atty. Claire. May posisyon na naghihintay para kay General Torre. Hinihintay lang yung sagot ni General Torre. Si General Torre, narinig nyo naman yung kanyang interview, nananatili pa din ang kanyang suporta sa Pangulo. Tapos eto, may mga lifestyle check ng mangyayari. Hindi kaya bubuuin yung para doon sa mga corrupt na mga opisyal para ikalaboso sila.
At ang nakita natin na kayang gawin lang yun, mga bossing, ay si General Torre dahil napatunayan na sa dating Pangulo at kay Buloyski. O baka dito lahat yun, mga kababayan. Di ba? Pang-apat, pangatlo, o pang-ilang beses ko sabihin, lahat po kami dito, para sa akin, baka lang. Pero kung susundan mo, yung pagkakasunod-sunod, parang ang simple namang intindihin ho. Ano, hindi na kailangan ng puting ahas, mga bossing. Oo, dapat lang at hindi lang yung elected public officials, ito pong salaysay ni Vice Presidente, para itanim na lang po sa isipan ng mga DDS, no? Sa DDS na lang po na tingnan nyo, si Sara, ready nga eh. Ready kayo na ready eh. Bakit yung back account? Yun nga lang sa ano lang din, confidential funds. Ready po ba sila dyan? Paulit-ulit sila sinasabi nila, ready kami. Pero ano gusto nila? Dismiss po natin yung impeachment. Yung sinasabi niya, kasalungat po doon sa gusto nilang mangyari talaga. Yun lang ho yun. Alisin ko na ho ito, mga kababayan. Ngayon, lalong lumala ang korupsyon mula umupo yung mga nasa dahig. Ngayon, sabi ni Max Safe,